Vapor! Estribor! Vapor! Estribor! Buenos días a todos ustedes. Bakit tila napakabagal ng takbo ng bako? Vapor! Estribor! Hi! Oo man hindi nang. Ngunit kapag binilisan po natin ng takbo, itatama doon tayo sa mga palayan. Doon. O kaya naman sa mga bato at mga bangkang pag may ari ng mga Indyong naliligo sa ilog. Alot ng mga Indyo. Wala na ngang utak kay babakot tururumi. Kaya dumudumi ang ilog Pasig eh. Dito pa nila naisipang maligo at maglaba. Nakakadiri. Basilio! Sagani! Bang-iba ka na ngayon ha? Asensado? Hindi naman. Basilio! Kapitan! Kumusta ka na, iyo? Ayos lang din no, Kapitan. Kayo ho? Ayos lang din. Si Kapitan Tiago. Gulat pa rin ko ng dati. Ayaw pa rin ang paggamot at inuutosan pa rin ako din ng mga pangbahay ng San Diego. At iyan pakasasa na rin po sa mga opyo. Ay, noong kapanahon na namin ni Tiago, wala pang opyo-opyo. Hindi ko nga alam at bigla na lamang susumpot ang masamang gamot na iyan. Bueno, mawalang galang na ho. Ngunit ang opyo ay hindi isang halamang gamot. Nakakadiscover lang, hindi halamang katutubo pa lamang sa ganito kapanahonan. Hindi ba, Basilio? Tangayin ako, kaibigan. Basta, iba naman ako. Gusto naman ang inyong pinabalak na akademya para sa Ligang Kastila. Sa palagay ko, hindi matutuloy iyan dahil tutol si Padre Sibila. Matutuloy po. Sa katunayan nga ay inaantay lang namin ang tugon makatapos makipagkita ni Padre Rene sa Kapitan General. Opo, tama po yung Kapitan. Kung tutusin, handa-handa na ang mga guro at mga mag-aaral. Pati rin ang akademya ang gagamitin. O siya, sige. Pasok muna ako roon. Sige po. Ito nga pala, ano ang sabi ng iyong tiyo tungkol kay Paulita? Tila yata tahimik ang aking kaibigan na inibig. Iba talaga kapag ikay tinamaan. Kung sa bagay, talagang kaibig-ibig naman ang iyong kasintahan. Makinis, maputi, Pero, Maaari ba akong makasali sa inyo? Tila ba'y kayo nagkakasiyaan? kayo po pala ginaong Simon. Basilio, ikaw ba'y pauwi na at babakasyon? Ganoon na nga po. At sino naman ang iyong kasama? Sa babae mo ba siya? Kung sakali, hindi sa kabayan, kalapit po lamang ang ating bayan. Hindi mo po kayo nakakalimutan. Hindi pa. Sapagkat hindi naman nabili ng mga ala sa mga taong nakadito. sadyang hindi pinipiling bumili ng mga tagbayan natin, yung mga alahat na hindi naman nila nagtagal. Bueno, taluhan niyo lang ako sa pagganyan mo. Bakit? Paala ang anak mo ang kadat ng nasa. Tama nga ang sinabi ni Padre ng oras. Kulang sa sigla ang bayang ito. Di tulad ng alcohol, ang tubig ay nakamamatay na hapon. At kapag ito'y nagalit, iyon ay maaaring lumawak at maging dagat na handang sumira at pumatay. At kapag iyon ay pinanginit at nagsisingaw, alam ba? Pagkakaya po doon si Juan, okay naman po. Sa tao, yun ang pinakasasabi ko. Inyo, pangarap. Pawang mga pangarap. Isarap talaga ng serbesa. Napakatapang mo namang sulat yung Francina. Bang, ang nilabas sa taong iyan. Oh, ano nangyayari sa'yo? Ano Simon? Tatago ka rin ba sa akin? Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Mangyari ay makidungaw ka kasama namin. Sapagkat baka di mo masilayan ang pinakahantungan ng agpo ng paglalakbay. Sapat na sa akin ang mga ilog, ang mga karagatan, at may pakialam lamang ako doon sa may mga alamat. Kung alamat din lamang ang ating pag-uusapan,
Meron akong alam na alamat. Alamat ng bayan. Anong klaseng alamat ka? Alam ni Padre Florentino. Alam na yan ng lahat. O hindi ko pa alam ang alamat na yan. Kapitan, ano yung kung sanda akong napatayan nagngangalang Guevara, Nevara o Ibarra? Nalulula ang mismo. Paulita? Paulita. Yung panghilot, Paulita. Hey! Yung panghilot! Hindi ka po dala? Stop. May gamot ako doon. Kuhanin mo. Bilis! Hindi ka po dala. Kuya, sa tingin mo ba makakapag-aral pa ako ng Maynila gaya mo? Aba, oo naman. Kailan po makakapag-aral siya? Sa susunod na taon. Talaga po, Itay! Salamat po! Sulitin mo na ang mga oras doon sapagkat sa susunod ay mag-aaral ka rin sa Manila tulad ng mga kababayan sa ngayon. Alam niyo, Itay, sa ngayon ay iniisip pa rin ni Julia ang pangakong kasal sa kanya ni Basilio. Kuya naman eh! Maganda ang ating ani, Itay. Bakit yun naman ba? Ang mga praile, tiyak, malaking buhos naman ang ipapato nila. Ang pauman nila. Siguro na lang, ngayon sa labi. Tinapumasagdan ng pasigan at kinain na lang ng buhaya. Pero sumusobra na sila eh. Kailangan mo magbayad sapagkat ang lupa ay pagbayari ng korporasyon. Korporasyon, ano ang binagsasabi mong korporasyon? Hindi ako magbabayad ng 5 tuloy hanggat hindi ako nakakita ng katibayan ng lupa ay pag-aari ng korporasyon. Mayroon kaming katibayan. Nasaan? Bakit kailangan ninyo pang makita? Ngayon, bayar mo na ang 200 pisong buwis. Sabi hindi ako magbabayad. Kung gayon, gawing guardia sa bilang kanyang anak. Hindi pwede! Ama! Wala niya ang ama ko daw! Parang awa niyo po! Kung di sana nagmatigas ang iyong ama, hindi ito mangyayari. Kahit ano nang mangyari, huwag kang magbabayad sa kanila. 500 piso, kapalit ng buhay ng iyong ama. Oh, Diyos ko! Sana ako kuha ng 500 piso! Mga nas! Tama! Hindi ba nalaman sa Agis? Bigay ito ni Basilio. Ngunit, hindi ito sapat. Magtatrabaho na lamang kay Hermano Pencho. Parang kahapon lang ang lahat. Sariwa pa sa akin lahat ng nangyari. Sino yun? Si Ginoong Simon? Anong ginagawa mo rito? Narito po ako upang dalawin ang puntod ng aking namayapang inanag na ngalang Sisa. At sa tingin mo, sino ako? Kayo po ay pinagpalagay ko bilang isang taong napakadakila. Isang taong pinagpalagay ng taong bayan liban sa akin, napatay na, at ang kasiyawan ay labis kong pinagdaramdam. Hindi mo ba alam na isang nakakamatay na lihim ang basta mo na lang nalaman? Isang lihim na maaari kang mapahamak.
Hindi mo din ba alam na maaari kang mamatay sa aking mga kamay? Totoo ang naparito ako nung nakaraang 13 taon. Naparito ako upang dakilain ang aking namatay na kaibigan na lumaban sa mga naaapi. At ako'y bumalik upang ipagpatuloy ang aking nasimulan at maghiganti. Ang hindi ko lamang alam, bakit kalat na kalat ang laso na iwan ng nakaraan. At kayong mga kabataan, imbis na maging pag-asa ng bayan, nagpapaalipin, nagpapautos sa mawalang kakwenta-kwentang sistema na yumuyurak sa bayan. Hindi totoo yan. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, pinapakinggan kami ng pamahalaan. Ang wikang Kastila ang magbubuklod sa ating mga Pilipino. Isang pagkakamali, hindi kailanman naging wikang pambansa. At mananatili na lamang na huwad ang wikang Pilipino? Hahayaan na lamang na itago ang wikang ito ng mga karapatan, ang ating dangal, ang ating pagkatao? Anong mapapala mo ko pag ikaw ay nakapagtapos? Makikita mo ba ang iyong bayan na masaya? Makikita mo ba silang malaya? Makikita mo ba na mapapalitan ng tawanan ang luha at bigati ng iyong bayan? At anong gusto mong gawin ko, Don Simon? Hukayin ng bangkay ng aking ina at magbintang ng sino mang Kastila? Tama kayo ang ginawa ko. Bahala na. Mamamatay ang mahihina at matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. Malapit na ako magtagumpay. Kaunting pagtitiis na lang. Kaunting pagtitiis na lang. Wala man lang ba kayong balak bumili? Pagbili na halos lahat ng alas ng aking anak, ang ilang natitira ay wala ng gaanong halaga. At ang agnos? Tama ang agnos. Isa yung lakit na may brilliant at esmeralda. Ibig ko ang kuseno. Yan ang sinusuot ng kaibigan ko bago siya magmukha. Ibig ko ang kuseno. Magkano iyan? 100? 200? 500? 500 na lang. Ano ko? Itatago ko na lamang ito bilang isang relikya. Sabi nga ng mga nakakakita kay Maria Clara, payat na daw ito at upang mga ang taas pa naman ang tingin sa kanya ng Padre Compresor na si Padre Salvi. Marahil iyan din ang dahilan kung bakit ilinago niyo ang agnos at isang laang sarili. Kung tututulan po ninyo, ay aalis na po kami. Sasamantalin ko ang pagkakataong ito upang tayo ay makapag-usap. Kanina ay nakapagtagpo ko si Padre Irene at napag-usapan namin ang mga naganap sa Los Baños ukol sa Akademya ng Wikang Kastila. Sabi niya lahat daw ay tutol. Ngunit hahayaan daw nila na magdesisyon ang lupo na para lang primarya. Ngunit wala namang ginawa ang lupang iyon. Nabanggit ko na rin iyan kay Padre Irene. Ang sabi niya, nakasalalay ang desisyon ng lupo sa isang sangguniang nangangalan Don Custodio. At kung makikipagkilala raw tayo sa kanya, ay maaari nating mahingi ang kanyang pangsang-ayon. Paano? Pakincheck niya si Quiroga. Ang mananayaw na si Pepay. Bubuk muna tayo ng iba pang paraan. Sige na ang pasta! Abogadong hinihinga ng payo ni Don Custodio. Oo, siya nga. Kaso, paano naman natin siya kakausapin? Hindi ba't mayroon siyang kaluguyong mananahi? Sangayon ako. Kayo? Oo nga, sangayon din kami. Wala na ba ibang paraan bukod sa paghahandog ng kalaguyo? Huwag kang mamarte dyan. Ay, subukan muna natin ng maayos na paraan. Kung pumalya man ito, saka tayo gumawa ng iba pang paraan.
Marahil ay tama si Isagani. O, ano pang inaantay natin? Tara na! Tara! Ako. Ay, isang nakakapagod na araw. Ibarra? Ibarra? Maria? Maria Clara? Maria? Hintayin mo ako! Huwag mo ako iwan. Maria Clara? Paumanhin, Don Simon. Kung maging sa sariling pamamahay nagawa ko yung pagnakawan, napagdesisyonan ko na ipalit ang agnos sa inyong revolver, dulot ng pangangailangan. Nawa ay mapatawad niyo ako sa aking pasya. Sa mga agad-agad. Ano to? Sa wakas, nahanap ko na rin ang aking tauhan. Tagal naman niya. Gusto daw. Tatay, nagpunta lamang ako dito para sabihin na huwag muna tayo magkita. Nagkakagulo mga estudyante, baka pamanmanan ako. Pero gusto doon. Isipin mo lang na makakabuti ito sa ating dalawa. Labis akong nalulumbay sapagkat namatay ang aking tiya. Tapos pati ba naman ikaw, iiwan ako? Patay ng tiya ko at wala na kaming perang pampalibing. Hay nako! Eto, 500. Ay, ibig sabihin, maraming salamat gusto dahil. Mwah. Hoy! Pepay! Pinipirahan mo lang yata ako eh. Di bali na, nandiyan naman si Matia. Kay ganda ng araw, hindi ba, Juanito? Kay sarap maglakad sa sikat ng araw. Hoy, lalaki! Pasensya na po, Doña Victoria. Pasensya. Hindi ba't ikaw ang inutusan ka makibalita kay Timosyo? Sabihin mo naman kung patay na. Para makapag-asawa na ulit ako tampani ba? Hindi ba, Juanito? Bigay niyo pa sana ako ng pipang panahon. Oo nga naman, Tia. Pagbigyan mo na si Isagani. O siya. Aalis mo na kami ng mucho guapito na si Juanito para naman kami makapag-solo. Juanito! Habulin mo ko, Juanito! Ay! Ikaw ha? Ba't kasama mo naman yung lalaki ko? Bakit? Nagsiselos pa. Ikaw nga ako sinusulit na sa dalakang Francis. Umalis ka na. Doon ka na sa Francis mo. Siya naman ang tunay mong iniibig eh. Hindi ha? Hindi ko nga sa tinitingnan eh. Oo na. At ako umalis. Paulita. Huwag mo akong hawakan. Nagtatampo ako. Paulita. Hindi ka pa naman na ikaw na kung kailangan mo na ako. Gusto ko sa babae ko talaga. Nasabi ba ng ata yan para mahulog ako sa'yo? At kapag nahulog na, baka hindi mo ko masalo. Alam mo naman, wala nang masilayan kita. Ikaw na ang pinakamaganda sa aking paningin. Nag-aoy sa bayan itinatang. Ngayon,
Kulang na ang kagandahan ng bayang ito. Darating din ang panahon at magiging malaya rin ang Pilipinas. At doon ako tuluyang magiging malaya. Pangarap. Ano pa nga? Sabi sa akin si Gato, wala daw pag-asa. Tumayo ang bayan. Juanito, isang kagat na. Subo po ako. Sige na, isang sugo lang. Ayos nga lang po. Wala po ang ano. Isa. Kakainin mo to, ito ang kakainin ko. Pagkita, halika na. Dahan-dahan po, tiya. At paalam ka. Che! Talandi ka! Halika na. Bye. Tawagin ka. Napakahirap mo nakabutin. Oh, nasa na nga pala si Makaraigit? Oh, ito na pala eh. Mukhang hindi tayo magtatagumpay sa ating binabalak nating akademya para sa wikang Kastila. Kaya mo na, kumain na lang tayo. Pansit para sa mga estudyanteng mabubuti ang kalooban. Napakasarap naman ng pansit kayo ito. Ano nga ba rin tawag dito? Pansit lang. Iba ito sa alam nating pansit. Napakasarap naman doon. Sa nga lang ng Don School, bibigyan kita bilang proyekto ng mga softix. Para kay Don Costadillo ang panukulang sopas na ito. Hinay-hinay tayo, baka mamaya ay may nagmamanman sa atin. Kanina nga pala, nakita ko ang paboritong kawal ni Don Custodio na napadaan dito. Ganito nga. May nagmamanman nga sa atin. Eh, totoo? Tara, umalis na tayo. Tara. Saglit lang yung pansit! Sayang yung pansit! Ano iba na usap-usapan na nagbabalak ang mga mag-aaral na mag-alis na naman sa pamahalaan? Naku, malaking kamalian. Magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa kanila at sa atin din. Usapan na naman. Ano sinasabi niyo? Huwag mo sabi ang kaibigan mo sa mga pagsasaling dila ninyo. Punta na nangalang kay Maray. Magandang gabi. Magandang gabi rin, Isagani. Ngayong araw ay masasakatuparan natin ang mga mitiin natin. Kakatok tayo sa pintuan ng pamahalaan sa pamamagitan ng himagsikan. Makakamit na natin ang mga inaasam natin na kalayaan para sa akademya! Mabuhay! Para sa bayan! Mabuhay! Para sa Pilipinas! Mabuhay! Alam niyo ba, may mga mag-aaral na nagbabalak na sa pamahalaan? Oo nga, tama ka dyan. Magdudulot lang ng kapahamakan sa kanila. May mga nagpensang, hinakapinaw po ang kasitahan sa si Basilio. Wala tayong magagawa roon, Maurice. Malay mo, pabula lamang yun ng mga estudyante. Ngunit, nararamdaman kong totoo ang kanilang mga saling dila. Ipagdasal na lamang natin iyon. Ay nako po. Kung ako sa'yo ay lalapit ako kay Patrick upang malayain ng iyong kasintahan na si Basilio. Sige po. Magagawan natin yan ng paraan. Ngunit may kapalit. Ano po yun? Alam mo na yan. Pati Kamara. Sige na naman. Kahit isang tikim lang. Pati Kamara, wag po. Aray ko! Punyeta ka! Ayoko po, Padre. Sige na naman. Kahit isang tikim lang.
Huli, narito na ako. Anak! Anak! Gumising ka, anak! Anong ginawa nila sa'yo, anak? Huli! Akala ko ba mag-aad ka pa sa sunod na taon? Anong ginawa nila sa'yo, anak? Narito na ang ama mo, anak! Huli! Mga wala kayong awa. Huli! Huli! Noong Simon, nawalan ka, nawalan rin ako. Naging isang masama akong kapatid at anak sapagkat tila nalimot ko na ang paglapastangan ng mga pang-api sa aking pamilya. At ngayon, wala na akong nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kahit nung himagsikan ay wala akong ginawa. Ngayon ay pinarusahan ako ng Diyos at sa pagkakataong ito, ako naman ang maniningil. Nabigo ang ating kilusan dahil na isa. Iyon ay sapagkat urong-sulong ang aking pag-iisip. Palibhasa noon ay si Maria Clara lang ang aking iniisip. Pero ngayong nag-iisa ang ating diwa at patay na ang aking puso, makakapagpasabog na tayo ng pinagita sa gitna ng rangya at magigising ang kabataan sa gitna ng pakikiligma. Nasaan ang lamparang yan, Ginoong Simon? Dinamita! Tama ka. Ngunit hindi yan basta dinamita. Iyan ang naimbak na kasawian, mga luhang natuyo, at mga galit at paghihiganting na imbik dahil sa mga api. Ngayong gabi, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas at malilipo lang dapat malipol. At nang sa gayon ay tumahan na ang hikbi ng hustisya. Kung gabi, magkakaroon ng pista. Ilagay mo ang lamparang iyon sa gitna ng handaan. Napakaningin ng ibibigay niyang liwanag, ngunit panandalian lamang. Pagkaraan ng 20 minuto, mawawala ang ilaw ng lampara. At pag inayos ang itya, sasabog ang bomba. Kaya hindi mo na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng pagsabog ay makikipaglaban ng mga alpintero at ng iba pang mga tagasunod ko. Pupunta ang lahat sa bahay ni Cabezang Tales. Pati ang mga mamamayan ay nanaisip makipaglaban. Pamunuan mo sila. Dalhin mo sila sa bahay ni Coroga dahil doon nakaimbak ang baril at mga pulbura. Susubukan namin agawan ni Cabezang Tales ng Tugay. Matitira ang malalakas at mamatay lahat ng mahihina. Lahat? Kahit ang mga walang laban? Oo, lahat ng mahihina. Mula sa mga dadalak ng dugo ay sisibol ang mga bagong lahi, isang bagong lipunan na kailanman ay hindi muli magagabi. Ano lamang sasabihin ng mundo? Pupurihin tayo ng daigdig. Bakit ko nga naman kailangan malaman ang sasabihin ng daigdig? Wala na akong pakialam. Bakit ko naman nilingapin ng mundo kung kailanman ay hindi lumingap sa akin? Dalhin mo ito. Hintayin mo ako mamaya sa tapat ng simbahan ng San Agustin at lumayo ka sa daan ng Analogue sa alas 9. Sige na. Ang dami palang mamamatay sa pagsabog. Kailangan ko silang balaan. Hindi. Kasi yun, wala ka dapat pakialam. Ngunit, hindi ito tama. Napakaganda naman ang pamangkin ko sa kanyang kasuot. Kay liit na bagay, Tia. Ngunit mas maganda ako kung ano sa kasuotan nila. Kaya talaga, Tia. Sigani. Ano nagawa mo rito? May iba na siyang mahal. Bukas ay ikakasal na siya. Ano? Si Paulita? Kakasal? Bukas ay iba na siya. Ligtas mo lamang yung sarili. Pares, Crisostomo Ibarra. Manatisel Pares, Crisostomo Ibarra. Biro lang yan.
magandang biro. Isang pagbanta mula sa taong matagal nang namayabang. Hindi maaari. Ito ang lagda at sulat ni Ibarra. Ganito rin ang sulat ni Ginoong Simon. Hindi ba't si Ginoong Simon rin ang nagbigay ng lampara? Kung gayon, si Simon ay si... Umalis kayo lahat! Sasabugan lang pala! Sabi ko na nga ba't bibiguin din ako ni Basilio. Kung gayon, isa na lang ang natatanging paraan. Simon, paano kayo? Hindi ba nasa na naman ang botol lang ito? Hindi ka na, Padre Florencio. Ilang sandali na lamang ang natitira sa akin. Naway patawarin ako ng Diyos. Manalig ka. Manalig ka lang, Simon. Akong sabihin sa'yo, Padre Florencio, hinayang Dulcinea. Jose, Juan, Crisostomo, Ibarra. Ngunit akala ng lahat ay patay na nga. Nagkakamali ka ng inaakala. Ako ay nagpalit upang magiganti. Nakikita mo ang kahon na iyon. Laman noon ang aking mga alas. Pati na rin ang agnos ni Maria Clara. Gawin mo ang nararapat. Diyos ko, bakit pa kailangang mangyari ang lahat ng ito? Naway manampalataya ang iyong kaluluwa. Pinapasbasan kita. Ano na Anak, Espiritu Santo. Manampalataya ang iyong kaluluwa. Juan Crisostomo Ibarra. Diyan ka nararapat upang hindi ka na magdulot ng anumang kasakiman. Nasaan ako? Ibarra? 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 Maria? Ikaw na ba yan, Ibarra? Maria? Ikaw na ba yan, Maria? Sa wakas magkakasama na tayo. Ginoong Simon, paano kayo? Ikaw na!